Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei-chan. I'm from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. December 15 to December 21, 2024. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Maraming salamat po. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ay wag to ha, yun lang, tatlo muna. Kasi marami yan. Kung gusto nyo talaga na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Tandaan nyo, this is a general reading, Taurus. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring ito is a vice versa. Energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Tandaan nyo, marami kayong energy as in sa mundong ito. Kaya hindi ito agad-agad magre-resonate sa'yo. Pag hindi nag-resonate sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy ang nakuha natin. Tingnan natin para kay Taurus. Ano yung pwede ko malaman kayo? Teka lang. Baka yung mic ko ayusin ko yung mic ko. Baka hindi nyo madinig. Ay, nakaano na sa... Anak, baba mo na. Na pwede ko malaman kayo man. Yan, nasa hagisan ka na, nak. Tandaan nyo, yung man is maaring ikaw, di ba? Maaring kapatid mo, maaring karelasyon mo, no? We have the Queen of Hearts, and the King of Hearts. Ay, partner kayo, oh. Di ba? Magka-partner kayo dito. Okay. Kasi nakita ko dito, dito yung mga situation na may taong naging immature pala, no? May taong naging immature, may tao na maaring may ginawa siya sa'yo, or a situation na naging, ano siya, ano ba to? Na out of control ka niya, no? Sa nakita ko dito. Nagkakaroon sa inyo ng stagnant, no? Maaring ganun. Pero kasi we have the child, ibig sabihin, there's a new beginning. Ako nakakita dito. Ibig sabihin, the past is nagkaroon ng very slow situation, or merong tao dito na hindi nakinig sa mga sinasabi mo, no? Sa nakita ko dito, and na-stagnant ka. Pero in a situation naman is there's a new beginning na sinakita ko dito. When it comes to the child kasi is maaaring iba sa inyo is may mga bagong pamangkin, children, baka buntis ka, baka yung may malapit sa puso mo na buntis, or may bagong anak, ganyan, no? Sa iba dito. And also, sinasabi rin dito na maaari din na there's a person here na may pagka-immature, no? Or they feel, o nafe-feel niya na parang feel young siya, ganyan, no? Maaari ikaw, or vice versa. Ako nakikita dito. Siyempre, andito rin yung siguro mahilig din kayo. Yung iba dito, baka mahilig kayo sa bata, ganyan, may pamangkin kayo, no? Sa nakita ko dito. And also, what comes dito is a beginning and the beginning din kasi, no? Kumbaga, you need to start a new beginning and create again yourself dito sa nakikita ko dito. Kasi why? You need to move on na rin eh. Nagkakaroon naman ng moving sa inyo, no? Kumbaga, in the past talaga, as in, may mga nangyaring nag-failed, may mga regret, may mga sadness, may mga situation na loneliness, may mga disappointment, kumbaga, na nangyari in the past. And now, you are starting a new, kumbaga, nagkaroon ng revert sa inyo, no? Dito, sa nakita ko. Nagkaroon na ng revert, nagkaroon na ng panimula, or nagkaroon na ng mga sitwasyon na may mga nalaman ka na rin katotohanan, either sa sarili mo, or nagkaroon ka ng
ano ba to? Mental clarity, no? Dito, sa nakita ko dito sa iba sa inyo, na you need to move on or kailangan mo na talaga na mag-start ng beginning sa buhay mo. Nagkakaroon ng changes, nagkakaroon na rin ng enlightenment, transformation sa iba sa inyo, no? Sa iba sa inyo is, I hope, no? I hope naman is you need to accept na rin yung mga nangyari. It's time na rin to heal kasi, no? Yung iba dito nakakapag-heal na. Baka iba dito is meron pa rin konting kirot ang nakikita ko dito, no? Yan. It's time to heal. It's time to move on, no? It's time to recovery. Ang nakita ko dito, it's time to transform. Huwag kang maging, flexibility na hindi mo alam yung nagiging direction mo this time. No, kung titignan mo to si King and the Queen, di ba? Maaaring meron pang mga nangyari in the past na nakikita ko dito, no, na kasi nakatingin ka pa rin sa the past, no, maaaring mga sitwasyon in the past na nangyayari na nagkaroon talaga ng sadness na ipinaglaban mo pero ikaw yung natalo. Yung mga gano'n, no, either sa relationship man yan or sa trabaho mo o sa kaibigan mo man yan or to your ideas, no, sa nakita ko dito. Siyempre, sinasabi rin dito na maaaring iba sa inyo is may mga sitwasyon na talaga dito na you feel bullying, no, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon ng mga questioning sa sarili, sa isip, or sa situation in the past, maaaring ganun. Pero sana, no, wag kang malito if ever na nalilito ka this time. Kailangan mo din daw na alagaan yung sarili mo. You need to take care of yourself. Kailangan mong ma-accept at maintindihan yung mga sitwasyon mo ngayon. Maaaring may mga sitwasyon ka kasi sa ibang aspeto ng buhay mo na medyo nalilito ka. In what direction ka talaga papupunta sa nakikita ko dito. Yun, nagkakaroon ng emotion. You need to trust kasi dito sa iyong intuition, no? Trust more to your intuition. Kung anong, in what direction ang tatahakin mo. Maaaring may mga tension pa o may mga sitwasyon pa na nahahata ka ng nakaraan dito, no? Baba mo na, anak. Nagkakaroon pa talaga sa inyo ng mga siguro andun pa yung pagkalito talaga. Andun yung mga unclarity situation sa buhay mo no, na pinagdadaanan this time. Nandito pa rin yung pagdadoubt, pag-aalala, no? Sa nakita ko sa'yo. Kaya nyo yan. Mag-focus lang kayo tsaka mag-trust lang kayo sa intuition nyo. Kasi malakas yung instinct nyo actually. Malakas yung instinct nyo. You have iba dito may pagka-psychic. Tingnan natin, anong energy ni Taurus this week? Energy ni Taurus this week. 15 to 21. Please show me. December 15 to 21. Ano po, anak? Okay. Tingnan natin kung in what, yan. Meaning. May namimiss ka? Parang may namimiss ka. Ano po ang... Hindi ako nagsisinungaling, Parang yung iba sa inyo, you're hiding something. Feelings? Ano parating kay Taurus this week? Parating po kay Taurus this week. Oh, Devil. Oh my God, bakit si Devil nandito? There's something wrong. Merong, Three of Swords. Anong nangyari sa inyo? Unexpected to, Ibig sabihin, nagkaroon talaga ng separation, no? Sa nakita ko to. You're in a pain, lalo-lalo when it comes sa trabaho mo or to your family, no? Sa nakita ko dito. Nagkaroon ng isang relationship, siguro 3 years, or 13 years, 10 years, or nagkaroon ng matagal na situation, relationship man yan or a family, na nagkaroon ng painful or depression or paghihiwalay. Ano dapat iwasan nito? 3 years man yan, weeks man yan, months man yan. Baka 10 pa nga iba. Baka more than pa sa iba. The Lovers. Thank you. There's something, may something. Ba't nandito ka?
Tingnan natin. Bakit po ang energy niya is, this week is ito? Bakit po? Para saan? Okay. Bakit po andito sa ano? Bakit po ano yan? Tingnan natin ha. Anak. Ay ko. Okay, ang energy mo this week is meron ka daw isang, siguro may mga lakad kayo. No? May mga lakad, yan, may mga pupuntahan, no? Sa nakita ko dito. And then, kaso, I don't know why, pero medyo weak yung energy mo this week, no? Hindi ko lang alam why, kasi mayroong, sana mo wala kang sakit. Sa nakita ko, kasi nagiging weak yung ano, is more on weak, nalalack of confident ka, no? Kumbaga, halimbawa, meron ka isang sitwasyon na pupuntahan, or a direction, or pag-alis man yan, nagiging weak kasi siya. Kumbaga, hindi ko nakikita na yung confident mo to move, or yung confident mo na lumabas, umalis, ganyan, o mag-ibang direksyon, ganyan. Medyo ang energy mo this week is, this week nga, is weak. Medyo mahina, no? Sa nakikita ko dito. May mararamdaman ka daw na lungkot. Minsan makakaramdam ka raw dito na feeling mo is siguro magkakaroon ka ng self-doubt or pagdududa sa kakayahan mo, ganyan. Na o kaya hindi yung insecurity, yung kawalan ng tibay ng loob, na lack of confidence, ganyan. And also, handito rin yung pakiramdam mo is, parang nawawalan ka ng pag-asa. Yung nakikita ko Nandito rin yung pagsisinungaling din kasi sa sarili. Parang magkakaroon ka ng pagsisinungaling sa sarili, o kaya hindi yung pandaraya with come sarili kahit na you have a knowledge, pero baka dayain mo yung sarili mo this time. May mga lungkot, may mga disappointment. Ako nakikita sa'yo dito, this week. May disappointment daw. Siguro disappointment to a person, disappointment sa, maaaring ikaw is ma-disappoint or siya yung ma-disappoint sa'yo ha. Sa nakita ko ito. Halimbawa, merong kang tutulungan na tao. Diba? Tinutulungan mo na nga siya, pero siya ayaw niya. Ayaw mo na ako tulungan, kaya ko to, ganyan. Kumbaga, ando yung tao na iba yung way niya. Halimbawa, trabaho, iba yung way ko, iba yung way mo. Alam ko yung ginagawa ko. Halimbawa, example lang yun ganyan. Example lang yun. So, halimbawa, or vice versa tayo, mga ganon. Kaya maaaring magkakaroon ka ng disappointment doon, no? O kaya handito rin yung sitwasyon sa iba sa inyo na maaaring iiwas ka sa isang situation sa buhay mo, no? Or iiwas ka or may taong iiwas sa'yo. Yun ang nakita ko. Dito. Makakaramdam ka rin daw ng pagod this week. Siguro nga kasi because of the disappointment. Ganyan. O medyo makakaramdam ka lang talaga ng lungkot this week. Ganyan. Pakaramdaman mo parang may kulang sa buhay ko. Parang there's something wrong sa buhay ko. Bakit kaya hindi ako masaya? Ano yung gusto ko? Parang mag-iisip ka siguro, ano ba yung gusto ko? Ano ba yung makapagpapasaya sa akin? Tanongin mo rin yung sarili mo kung ano yung minsan, yung gusto mo sa sarili mo na mangyari. Ganyan. Ano yung makapagbibigay sa'yo ng joy and fulfillment this time sa nakita ko. Andito kasi yung maaaring pakiramdam mo minsan siguro parang you're in conflict, ganyan. Makakaramdam ka ng ganun. Andito rin yung mag-iiba daw yung pagkakaroon ng pag-iiba ng iyong mga pananaw sa kinabukasan. Magkakaroon ka ng mga bagong pananaw sa kinabukasan this time, ganyan. Pero medyo mahina yon. Mag-change nga lang, pero medyo weak. Maaring hindi mo pa siya ganong gawin, maaring magde-delay siya, ganyan. Nakita ko. Sana walang may magalit, kasi may nakita ko dito tao na magagalit or galit siya. Tao na medyo sinungaling, dishonest, hot temper. I don't know kung may insecurity siya sa buhay niya o sarili niya. Ganyan, tao na parang magagalitin siya, ganyan.
baka ma-disappoint ka sa kanya, no? Kumbaga baka siya yung tao na ayaw niya ng tulong, ganyan. Ayaw niya, kumbaga mayroon akong sariling ginagawa. May sarili akong direksyon, may sarili akong way, ganyan. Baka ganun. Tingnan natin. O maaari naman yung tao na yung umiiwas sa'yo. Ganyan. Tingnan natin ang parating sa'yo. Bakit natin si Devil? Paki-explain sa akin. Thank you. Okay. Okay, parating sa'yo is, meron ka daw isang situation na hindi okay. There's a communication ako na nakikita dito. May communication ako nakikita dito, pero itong communication na to, maaring itong person na to is you valuing this person. Maaring kapatid mo, no? Maaring mas nakabata sa'yo or kaedad mo sa nakita ko dito. Maybe this person is, there's a communication kasi, pero ang nakikita ko sa yan, very cold sa sa'yo. Ako nakikita. May pagka-cold siya, and then, parang may pangliling lang. Ako nakikita sa kanya. Parang lilinglangin ka. O nililing lang ka. Parang may pangliling lang. Ako nakikita dito. You're valuing this person. I don't know why, kung bakit si Devil ang lumabas. Siguro this person or vice versa, how you or this person na, siguro itong tao na to, there's an addiction. Ako nakikita sa kanya. Siguro siya yung tao na yun nga, di ba sabi ko dito gano'n, may pagsisinungaling, maring tao na to is umiinom ng alak, nagsusugal, have an addiction, no? O kaya siya yung tao na masaya siya in a material world or in a, in a 3D world, yan, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko sa kanya, may pangliling lang sa kanya. Maaring nagkakaroon ka ng pagdududa rin sa kanya na bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganun, no? Sa nakita ko dito. Very first, meron din akong manipulate. Magkakaroon ng, siguro kakausapin mo siya in a way na in a good term, pero kumbaga pagbabago. Pero parang sa kanya kasi hindi siya makikinig eh. Kung sino to? Hindi siya makikinig sa'yo. Hindi siya willing makinig. Yan, may communication at yung ganun. Hindi ko alam kung ikaw to or vice versa. Ganun, ang nakikita ko. Basta ingat ka sa pangliling lang. Baka maling lang ka rin sa pera, ganyan, sa nakita ko sa iba sa inyo. Maling lang ka sa usapan, ganyan. Parang itong tao na to, wala siyang wala siyang nais na magbago, ang nakikita ko dito. Or hindi pa siya sa ngayon willing na magbago sa buhay. Yun na nakita ko. Kasi walang beginning eh. Wala akong beginning na nakikita sa kanya. Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. Nari ikaw or malabas sa puso mo. Dapat iwasan mo. Tingnan natin. Kung kaibigan mo to, hindi ka niya kaibigan. Nililing lang ka lang niya. Kumbaga, wala siyang nais. Ganyan. Kundi ang gawin kang toxic. Ganyan. Sa nakita ko dito. Kumbaga, maaring ito rin is maaring ikaw, ginagawa mo yung lahat. Yung iba sa inyo, yung iba sa inyo, siguro ginagawa mo yung lahat para sa kanya, pero napaka-cold niya, di ba? Parang, ang toxic niya, ganyan, ayaw niyang makinig, kumbaga, di ba? Tapos, at the end, lilinglangin ka lang niya. Parang baka pinaglalaroan lang niya yung feelings mo, ganyan, sa nakita ko dito. Tingnan natin. Bakit po dapat iwasan ni Taurus is,
Thank you. Ang iwasan mo daw dito is you need to focus to yourself, sinasabi dito. May mga dapat kang, kasi ngayon, you need to trust to your intuition, no? Yan. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon na mapasok ka sa option, isang sitwasyon na malito ka, yung iwasan mo din daw yung hindi mag-focus sa sarili mo, sa intuition mo, and you need to take care also yourself, syempre ganun. And nakikita ko rin dito na iwasan mo daw yung magpa-stuck sa isang situation na hindi ka mag-growth or pabaksak ka. Ganyan, sa nakita ko dito. Ingatan mo din daw yung energy mo. Kasi we have the sun. Ibig sabihin, ingatan mo yung energy mo dito. Mari iba sa inyo kasi meron kayong isang sitwasyon na hindi nyo malit go, no? Parang handun kayo sa sitwasyon nyo na gusto mo uli ng new beginning dito sa sitwasyon. Gusto mo uling maging masaya. Yun yung nakita ko. Sa iba sa inyo, alam mo, merong bagong tao ako nakikita na maaring makilala mo. Dito, na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Yes, there's a new person ako nakikita. Mga new friend, o kaya lovers, ganyan. Na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. If you let go something in your life. Yan. Baka iba dito, nakilala nyo na to. Tingnan natin, anak. Yay! Ipo po si mami. Hindi po mo anak si mami. Tingnan natin in love. When it comes to love is sa lahat Sarili, kapatid, magulang, anak, paglasyon. Kamusta sa love this week, si Taurus? Focus to yourself daw dito O iba naman dito, if you had an addiction, kailangan nyo i-let go yung addiction na yun Kung anong addiction na meron kayo sa buhay nyo. Love. Ay, tingnan mo labo. Three of Swords. Ayun. Kamusta po sa money? Tandaan nyo, love isa lahat Money this week si Taurus. Kamusta po sa money this week si Taurus? Anak, patingin. Parang may musang ka. Patingin. Kakain. Pagkakakain, after na yung pag-inom. Kasi tumidikit sa tuka mo yung pagkain. Mukata? Hindi ito na ba? Universe, ano po ang inyong maia-advise kay Taurus this week? Ay! Baluga. Anak. Nulog mo yung barahan ni mami, Kalokong ka talaga. Asa na yan? Tumalong ka pa. Talaga naman. Wala na ba? Let me see. Okay, when it comes to a love, teka yung aking mic kasi misa pumapasok sa damit ko. Bakit po ito ang love ni Taurus? Tandaan nyo, family, kapatid, ikaw, kasama sa trabaho, karelasyon. Okay, when it comes to maaari nagkaroon ng separation, O kaya naman is nade-depress ka in your relationship. Sa nakita ko dito. You try your hard work and efforts when it comes dito sa love na to, pero you're in a pain situation. Yung iba sa inyo is medyo nahahata kayo or may mayroon pa talaga na mga past situation na iniisip nyo pa rin hanggang sa ngayon, Sa nakikita ko dito. Maari naghihintay pa kayo uli na bumalik itong tao na to, Sa nakita ko dito. Kasi andito yung ikaw or
O parang may paghihintay kasi ako nakita eh, no? Dito, maaring hinihintay mo na bumalik itong tao na to. Maaring may mga ginagawa ka or siya is may ginagawa isang sitwasyon para bumalik sa'yo sa nakita ko dito. Pero medyo na-issue. Kasi someone want to collaborate, someone want ng partnership. Sandito yung situation na someone din na they want to give an effort and hard work dito sa situation na to. No? Pero ang nakikita ko sa'yo is you are more painful situation dito. Sa iba naman sa inyo, may paghihintay. Ako nakikita. Maaaring magkakaroon ng, sa iba magkakaroon kayo ng isang communication this week na unexpected na ikaw yung masasaktan. Maaaring iba sa inyo sa trabaho nyo to. Maaaring iba sa inyo is a person na very hot temper. No? Kumbaga, you have a challenge this week when it comes either sa kasama sa trabaho or to your love life or kasi may mararamdaman ka daw eh, na pain. Maaring malilito ka, madidepress ka, maaring conflict, ganyan. Ang nakita ko dito, yung iba sa inyo, yung mga iisipin kayo every night, baka mag-aaral kayo insomnia, o baka night shift lang kayo, ganyan. Sa nakikita ko dito. Ikaw ba to? Parang you want to take a risk to wait dito sa tao na to na magkaroon uli ng collaboration or magkita kayong muli. Ganun sa nakita ko. Bakit? Talaga? Or vice versa ha? Bakit? Kasi you're in pain, no? Oo. Diba sa inyo, kung hindi kayo nagkahiwalay nito, o baka hindi, kung hindi kayo nagkahiwalay, maaaring ito yung nararamdaman mo. You're in a pain. No? Nag-aalala ka. Kasi, andito pa rin. Kung titignan ko dito, there's no love. Dito sa ano na to, sa situation na love na to, there's no love. Ako nakikita. It's more on pain, emotional pain, mga disappointment, ang nakikita ko dito mga intense. Maaring kung kayo is magkasama nito, nagkakaroon kayo ng division, kumbaga gagawin ko yung gusto ko. May pagka-hot temper rin kasi ito eh. It's time to progress or i-analyze mo yung situation na ito, no, sa nakita ko dito. Kailangan mo magkaroon ng strategizing, kailangan mo mag-take a risk to move forward. Kasi kung kayo is nagkaroon ng separation dito or hindi man kayo nagkaroon ng separation dito, nandito ka sa sitwasyon mo na naghahanap ka ng tamang direksyon mo dito. I-progress mo yon sa nakita ko dito. It's time na rin siguro na i-release mo yung painful na to, no? Para maka-move on ka. Pero nasa sa'yo yun. Give an effort to take a risk to move forward, no? Don't wait. Huwag ka maghintay na magkakaroon ng pagbabago kasi nakita ko, wala yung love. Di cooperate you kasi binavalue mo siya. Yun lang. Pero yung feelings hindi ko nakita eh. Tingnan natin when it comes to your money. When it comes to a money, kailangan mo daw na magkaroon ng pagbabago kasi ang nakikita ko dito is palabas ang pera mo. Yes, may trabaho ka, nagkakaroon naman ng pagpasok ng pera, pero siguro mas marami ang lumalabas. You need mo nang magkaroon dito ng resolution, pagbabago. Kailangan dito may mga sitwasyon na kailangan mo i-end or may mga situation dito na mag-start ka daw ng fresh or mag-renew ka, no? Dito. Kasi if you take it balance yung iyong pera this time, yes, it will grow. Ang laki ng pagbabago nito. As in, mag-grow talaga siya. Mamumunga siya ng tihik sa bunga. Ganyan. Kailangan mo lang daw ngayon is a balancing when it comes to your money this time. Mag-start ka daw ng fresh. No? Ang nakita ko dito. Kasi alam mo naman daw sa sarili mo kung paano mo gagawin yon, yung pagbabago na yun. Kung medyo palabas yung pera mo, medyo balansehin mo, no?
kahit na marami siyang pumapasok, diba? Kasi baka dumating yung time na magkaroon ka talaga ng burden or problem when it comes to money. Tingnan natin ang advice sa'yo, Taurus. Naligo na naman yung anak ko. Magkakaroon na mga getting together, close relationship, ganyan. Family unity, reunion, yan. May mga parties, event, ako nakikita sa'yo. Tsaka, community or teamwork yan. May mga baka may pupuntahan ka, may mga pupuntahan ka. May coming home. Hindi ko alam kung may parating galing probinsya o ikaw uuwi ng Pilipinas o may galing ibang bansa. Okay, when it comes to advice is, kailangan mo daw ngayon na magplano, no? You need to plan very carefully and also it's time to level up or it's time mo na magkaroon ng decision. Nagkaroon ka ng mental clarity this time. Manindigan ka na daw ngayon and you need to escape sa isang situation na alam mong hindi mag-work, no? Or you need to get away with something sa mga manipulation, betrayal, conflict, don't hide your feelings din, sinasabi dito. Kailangan mo talaga dito na, kumbaga, kung kailangan mo makipag-communicate in a good way na nasabihin mo yung part mo, sabihin mo. No? Sa nakita ko dito. Huwag kang mag-doubt sa mga gusto mong sabihin. Kung alam mo namang tama ka, di ba, sabihin mo. Yun, iba sa inyo. Kung alam mo tama ka, sabihin mo, panindigan mo. Sa nakita ko dito. Kung may mga sitwasyon na related ang family mo, kasamaan mo sa trabaho, ganyan, nakita ko dito. Kasi it's for your stability, no? Hindi lang sa'yo, sa family mo, o sa trabaho mo. Yan, manindigan. Kung alam mo tama ka, manindigan. Strong will, sinasabi to, kailangan mo na strong will, kailangan mo rin na, if you want to protect your family na maging okay, or sarili mo maging okay, or yung situation mo is maging okay, manindigan ka. Kailangan dito is protektahan mo, no? Yung sarili mo, yung family mo, yung situation mo, ganyan. Huwag ka daw magda-doubt, no? Kasi nagkakaroon ka ata ng doubt to talk or nagkakaroon ka ng doubt sa paninindigan for something sa buhay mo. Yung siguro yung mga pagkakaroon ng decision making, yung mga mental clarity mo, ganyan. Nagkakaroon ka siguro ng doubt this time. Ganyan. Nakita ko. Arigatou namaste, God bless.